Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Itong si Amy Marcos, mahirap itong si Amy. Mahirap itong si Amy dahil nung mag-announce si Sara Duterte na tatakbo siyang presidente sa 2028, ang nag-endorse kay Amy Marcos, si Rubin Padilla. Nandun si Rubin Padilla sa labi ng Senado. Pagkatapos, in-interview si Rubin Padilla ng media. Ano pong reactions nyo sa sinabi sa pagdeklara ni VP Sara na matatakbo daw siyang presidente sa 2028? Ay syempre, sabi ni Rubin Padilla, ay syempre, suportado ko namin yan. Suportado ko yan. Kayo po ba? Hindi po ba kayo tatakbong vice president niya? Sabi ni Rubin Padilla, hindi ako. Ito, si Manang Amy. Kasi dumaan si Amy sa likod niya. Ito si Manang Amy. Ito yung malakas. Girl power. Sabi niya. Tapos lumabas na ngayon yung pangalan ni Amy. Girl power daw, sabi ni Rubin. Pagkatapos, dream team daw yon, dream team. Pero ang reaksyon kaagad ni Yussi Claire Castro, yan? Team, itim yan, itim. Yan ang linyada ng kadiliman. Parang yung line-up na yon, linyada ng kadiliman. Team itim, sabi ni Yussi Claire Castro. Pero ang matinding reactions kay Panelo, mga kabunyog, binasa ko yung reaksyon ni Panelo tungkol kay Amy Marcos. Ay, grabe to. Sabi ni Panelo, yan si Amy Marcos, napakabalat kayo niyan. Sinungaling na wala ka pang utang na loob. Yung kombinasyong Marcos Duterte, magkakalit-silitsin na nga. Yung kombinasyong Marcos Duterte, nagkalit-silitsin na nga. Tapos bibigyan mo ng Duterte Marcos, babalik ta rin mo, ganun din yun. Kaya matindi, no? Si Salvador Panelo, si Attorney Panelo, DDS ito. Pero hindi siya sang-ayon kay Amy. Sabi niya, yan si Amy Marcos, napakabalat kayo niyan. Sinungaling yan, na wala pang utang na... Matindi. Matindi yung bira ni mga kabunyog. Matindi yung bira ni Panelo kay Amy. Talagang direkta ang tira ni Panelo. Yang si Amy Marcos, napakabalat kayo niyan. Sinungaling na wala pang utang na loob. Nagkalit-silitsin nga daw sa Marcos Duterte, ay kung bibigyan mo ng Duterte Marcos, balik ta rin mo, ganun din yon. Sabi yan ni Panelo. Pero, yan din yung yan din yung reactions ng marami. Hindi katanggap-tanggap si Amy na maging running mate ni Sara. Hindi katanggap-tanggap. Si Rubin Padilla lang yung nag-float ng pangalan ni Amy. Si Rubin Padilla lang. Pero yung iba, hindi. Ayaw kay Amy. Kaya nga, grabe na ang ginawa ni Amy. Sinakripisyo niya ang pamilya niya, yung dugo niya. Grabe ang ginawa niya sa kapatid niya. Para ipakita sa mga Duterte supporters na totoo siya na pro-Duterte, sinira niya ng todo ang kapatid niya. Naalala niyo yung speech niya doon sa Iglesia ni Cristo. Ang haba ng mensahe niya doon. Pero hindi pa rin siya pinagtitiwalaan ng mga DDS. Yun nga, si Panelo na mismo nagsabi, sinungaling yan, balat kayo yan. Kaya, yan yung problema kay Amy Marcos. Mga kabunyog, mga kabayan. Kaya masasabi natin na sa posibleng maging Vice President ni Sara Duterte, sabi ni Sara, na-recruit niya na ang posible niyang Vice President.
Hmm? Sa tingin ko, alisin na natin yung pangalan ni Amy Marcos doon. Kasi wala talaga eh. Wala talaga. Saka mapapansin nyo, si Robin Padilla kaagad-agad, binawi. Malakalipas lang ang ilang araw, hindi na si Amy Marcos ang binabanggit ni Robin. Sabi ni Robin, ako, handa naman akong maging vice president. Eh. Madali lang naman yan. Advocacy lang yan. So, makikita nyo, hindi niya na tinutos up si Amy Marcos. Siguro napagsabihan na siya. Siguro napagsabihan si Robin. Senator Robin, wag mo na uling babanggitin si Amy. Magre-react ang maraming DDS, hindi kumbinsido kay Amy. Oh. Kaya, kumbaga mga kabunyog, mga kababayan, kung sa tanong, si Amy kaya ang napili ni Sara na running mate niya, mukhang malabo. Malabo. Kasi nga, si Amy mismo, marami ang reactions ng mga DDS, hindi talaga siya. Walang tiwala kay Amy. Mga kabunyog, mga kababayan. Kahit na grabe na ang ginawa niyang paninira sa kapatid niya, hindi pa rin siya pinagtitiwalaan ng mga DDS. Yun na nga, ang may pinakamatinding bira sa kanya, si Panelo mismo. Napakabalat kayo daw at napakasinungaling. Imaginein mo yan. Sabihan ka ng ganun, na napakabalat kayo mo at napakasinungaling. So wala na. Kumbaga, sa option siguro na si Amy ang maging running mate ni Sara, kung i-consider yung mga DDS mismo, hindi. Kasi parang masyadong galit ang mga DDS sa Marcos na hindi nila mabanggit yung Duterte Marcos. Ay kung Duterte Amy naman, dumi. Dumi. Kaya nga, kahit si Yussi Claire Castro, ang tawag dyan, sabi kasi ni ano daw, girl power. Parang dream team. Pero sabi ni Yussi Claire Castro, hindi. Pag si Sara at si Amy, ang tawag dyan, team itim. yun ang tawag ni Yun ang tawag ni Yussi Castro sa team na yan. Team itim daw. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.